Gusto ko lang balikan sir, yung pagdinig ng 2016 na. I Yes. think this was 2016 no, sa Senado. Mhm. Nandun pa kayo sa Senado eh. Kasi inimbestigahan din yung extrajudicial killings kaugnay sa drug war ni Duterte. And of course, nababalikan yan dahil nag-appear siya sa Senado recently. Yung Mhm. mga nagtatanong, bakit nga ba hindi siya natumbok nung unang inimbestigahan niya ng Senado? Ngayon na nakausap ko po recently si then Senator Richard Gordon, na yung pumarik kay Leila de Lima bilang head ng Justice Committee. Ang sabi niya, yung isa rin sa mga key witnesses, si Edgar Matubato, pinauwi kasi. Ano ba yung nangyari po ron? Ano po yan, ano? Backtrack a bit lang tayo. Nung una, ang nag-handle ng committee na yan, ang chairman ng committee na yan, si Senator Laila de Lima. And alam naman natin, pag ikaw chairman ng isang committee, madidictate mo yung tempo ng proceedings. So they felt vulnerable. Si Duterte felt vulnerable. Takot na takot siya noon. Kaya nag-exert siya ng influence para mapalitan si Senator de Lima at the time. At pinalit si Gordon. The fact na siya yung pinalit, ibig sabihin, bata siya ni Duterte. Poproteksyonan niya si Duterte. And that's exactly what happened. Yung nung lumabas na, nung siya na yung humawak nung committee, iba na ang treatment niya kay Matubato. Binabadger niya na, tapos talagang inaalaw niya yung mga kaalyado ni Duterte to harass Matubato. Tapos ako nun kasi yung humahawak ng kay Matubato, tinatago namin siya, nilalagay namin siya sa safe house. Gabi na nun, tapos ang hindi naman na tapos na siya, kumaga hindi naman na siya ang testigo or ang resource person na ina-address ng committee. So I made the judgment call, pinauwi ko yun. But that was only for one hearing. Kasi ang plano nila dito ay kung i-detain nila yun, wala na, no? At the mercy na si Matubato nung mga grupo ni Duterte. Kaya dinala na namin sa safe house. But that was only one hearing. Ang daming hearings, ilang beses niya pinagtakpan si Duterte and family, no? Kaya nga binansagan ko yan na committee de absuelto kasi talagang he was there. He was placed there to make sure that Duterte and his family are protected. Kaya ngayon yung ginagaslight niya yung mga tao pretending na he was against Duterte right from the very start. Hindi yon. He was with Duterte. He was an enabler of Duterte nung mga at least first half of the term of Duterte. Ngayon, nagkaroon sila ng falling out at some point. Then, to his credit, nung nagka-falling out, doon niya na-pursue yung Farmally issue. But that was, late na yun ng term ni Duterte. But when it mattered most, he was with Duterte. Yung mga ganyang quote-unquote naging enablers ni Rodrigo Duterte na eventually lumaban na rin sa kanya. Paano ba sila dapat tratuhin in the current context, yung kasalukuyan? Ang sa akin kasi mission I'm sticking with the mission. If the mission is to make Duterte accountable and to make sure that the Dutertes will never be in power again, so doon ako. Kahit dati kayong enablers, dati kayong kaalyado, okay na yan for as long as they are contributing to the mission. So sige. Pero yung gagawin niya na parang kami pa yung may kasalanan, teka muna, ilalagay kita sa lugar at ipapa-review ko sa sarili mo yung mga pinagagagawa mo. I won't sit idly by habang nag-gaslight siya. So nung binanggit niya na pinauwi kasi si Matubato, you felt na kayo yung sinisisi ron? Ako yung ako yung nagpauwi nun kasi ako yung nagpo-protect sa kanya at that time.
palalim na yung gabi. At sa haba niya magsalita, every time nagmo-monologue siya, we can't afford na antayin pa siyang matapos. Besides, again, tapos na, nag-shift na yung committee dun sa ibang resource persons at that moment, kaya yun yung judgment call. Pero there were other hearings, hindi lang naman isang hearing yon. Pero nakita yung shift. When Senator De Lima was handling the committee, talagang we were ferreting out the truth from the resource persons. Pero nung siya na, he as the chairman and the other Duterte enablers were harassing the resource persons. So ganun po yun. So, tama ba yung pagtingin ko na you, from your perspective at that time, Senator, you were trying to protect your witness from the committee itself dahil nagbago na nga? Not really. Kasi pinaharap ko naman dun sa hearing na yon. Maghapon yung hearing na yon, tapos nag-spill over nung gabi. So, nung 9 o'clock, yung security officer ko nag-recommend iuwi na namin si Matubato kasi delikado na ibiyahe siya ng late at night. 'Di ba? Remember, may mga tokhang may mga checkpoints noon, and they were really going after Mr. Matubato. Kaya yan, yun ang judgment call ko. And in fact, nagdidikoy pa kami niyan. Ang dami naming ginagawa to make sure na malus yung tail at hindi siya ma-ambush o kung ano man ang magawa sa kanya. Pero so, was it the last time na nag-appear si Matubato po do sa hearing? I don't recall, pero they were determined to shut the hearing down. Yun yung reason for existence ni Gordon to defend and protect Duterte. So, kung habang may hearing, sila yung nag-aabogado kay Duterte and they want to shut down the hearing as soon as possible para wala na. And ano yung conclusion niya doon? Sinabi niya, the conclusion is walang state-sponsored na terrorist ay na killings. Extrajudicial killings. Di, ano ngayon ang itsura niya? Di ba? At that time, feeling niya siguro, Mr. Duterte, mission accomplished ako sa iyo.